Okay, alright. Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ito na naman, meron na naman tayong tatalakayin about kay Shaira mga ka-plastic. At ito na nga. Ay, talaga hindi tinitigil si Shaira mga ka-plastic. Hindi ako, disclaimer lang po, hindi po ako kumakampi kay Shaira. Hindi lang talaga, pinag-iinitan lang talaga si Shaira ngayon. Talagang pinapainit lang nila yung issue about sa copyright. Baga may bago kasing kanta si Shaira tungkol sa mga babaero na hinango na naman daw sa Indonesian content creator o musician sa ibang bansa. So pakinggan po natin yung hinango. Kasi kung tutusin mga ka-plastic, hindi na to big deal eh. Hindi na po big deal tong sinasabi nilang copyright eh. Hindi ko alam kung bakit nila pinalalaki pa yung issue about dito. So panoorin natin. Basta't maraming jowa ay masaya ka na. Tila walang pake sa nararamdaman nila. Ay sayang. Yan yung kanta niya na pinamagatang Pacboy. At ito naman yung hinango mga ka-plastic. Yung hinango nila. Ini ako shanti, bagay bidadari. Bidadari dihan. Medyo may kalapitan. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yung mga remake na mga Hollywood song din. Para maliwanagan po kayo mga ka-plastic na maging yung mga sikat na artista ay yung mga musikero ay gumagamit din ng mga copyright music. Ay talaga nilang tigilan to si Shaira mga ka-plastic. Talagang binibig deal nila yung copyright eh. Kasi ang problema lang naman kasi sa kila Shaira, hindi nila kasi nilalagyan ng cover. Kasi sa copyright kasi kahit hindi ka na magpaalam personally o mag-email ka sa mismong may-ari ng video, hindi mo kailangan gawin yun eh. May tinatawag tayong fair use sa Facebook, sa YouTube. Ako kasi, yung ginagawa ko ngayon, pagre-reaction video, fair use po yan. Hindi po ako nangongopya, hindi po ako nagnanakaw ng video ng iba. Kumbaga, ginagamit ko tong copyright content nila as educational purposes o reaction video. Maging yung mga gumagawa ng mga parody, ganun din. Gumagamit din ng mga copyright. Pero ito lang kasi, napag-iinitan kasi itong si Shaira. Yun ang nakakalungkot. So, meron pang isang video eh. Ito po. May isa pa siyang video na copyright. Simula sa kanta ng Papinka. Ito naman to yung Papinka na to, isang Indonesian content creator na inilikha yung kanta niya 2013 way back. Samantala ngayon 2023 yung forever single niya. So pakinggan po natin yung original at yung cover na tinatawag nilang nakaw content. O yan, yan yung kanta ni Shaira, Forever Single. At ito naman po yung kanta ni Papinka na pinamagatang Mensitayin niya. Mesinta. Malayo naman yung lyrics niya sa original. Kahit na i-translate natin yan sa Filipino version. 'Di ba?
O yung Selos ba, nagkatugma ba ang lyrics nila sa original Australian music na Trouble is a Friend? Di ba hindi naman? Sus Mario Joseph, wag naman tayong pinalalaki pa yung issue. Kasi tumabo lang ng million views to sa Spotify. Million heard sa Spotify. Million views sa TikTok. Tapos nag-million pa sa Facebook and YouTube. Ito po, papakita ko sa inyo yung mga remake at yung original version ng mga sikat na musician sa Hollywood na ni-remake din nila, mga ka-plastic, para matahimik na kayo. Ito po yun. Bibigyan ko kayo ng mga sample na possibly na matatahimik na kayo para hindi na ninyo i-bash tong si Shaira na halos parehas ng tunog pero magkaiba ng lyrics. Yan kasi ang tinatawag na fair use. Oh, diba? Yung dalawa pa lang magkaparehas. Yung kinanta ng ABBA, yung kantang Max, ABBA Max, yung King of and Queens, hinango naman kay Bon Jovi yun, yung tono. Pero mayroon pang mas original version dun, noong 1986. Oh. Hey Tyler. Oh, ito pa. Maraming mga sikat. Meneskin, Begin. Cover yan cover. Interpolation naman po yung Madcon, Begin. Yan original version, Frankie Valli. Begin din. When marimba rhythms start to Ito yung kay Michael Bublé naman po, Sway. make me sway. When marimba rhythms start to play, dance with me, Diba? make me sway. Sway din. Queen Sera. Original. You ain't nothing but a hound dog, Cover. crying all the time. You ain't Big nothing Mama. but a hound Cover din. dog, crying all the time. Sample. Diba? Kahit mga sikat na singers sa Amerika, gumagaya rin sila ng mga beat. Pero iniiba lang nila yung timpla. Masama ba gumawa ng cover song? Sus. Hindi, dinidiin nyo lang si Shaira, mga ka-plastic. At sa pa, may mga tao ring dinidiscriminate din kasi yung kultura nila. Ng pagiging bangsamoro pop niya. Diba? Porket Muslim, minamata ng mga taga-Malilenyo. Yun ang pangit sa mga ugali ng Pilipino. Pati yung nagsumbong kay Lenka na si Franz, sigurado, malamang sa malamang, Pinoy din po yung nagsumbong. Bakit malalaman po ba yan ng mga Amerikano? O ng Australian country na meron siyang ganong kanta? Oo, nag-trending siya buong mundo pero hindi naman agad to mapupuna ng mga tao. Bagamat bukod sa halip na ito'y napuna nila ng mali, mas na-enjoy pa nga nila yung music . So tuloy tayo dito sa original version nito ni Leo Stone. Tono niya, ito yung Similarity, Star Wars, sample. Sample din. Ito yung kay Take Me On Me. Take Me On Me. Yun May similarity din The Weeknd's favorite ko yan. Blinding Lights. Ito, da-download ko rin to sa aking gallery.
Enya, original. Ready or not, here I come. Ready or not. Can't hide. O, yung beat. Ang daming pinagayahan, no? I don't wanna know Paano naman to mga to? if you're playing me. Keep it on the low. What is love? Baby, don't hurt. Original version. What is love? No more. Don't hurt. All the way. It don't hurt. O, Eminem. Pagin si Eminem mo. Baby, don't hurt me. O, interpolation. Hurt me no more. Baby, O, ginawang meme. O, kung tutusin pala, pwedeng gawing meme. Di ba? Bakit kasi big deal pa yung copyright? Hindi naman pareho-pareho yung lyrics. May interpolation, may meme, may cover song, may sample. Bakit kayo inis na inis kay Shaira? Ang daming gumagawa ng kanta. Tapos ikakatwiran nyo, nagpaalam naman daw sila. Alam mo, ang perious kasi sa Facebook at YouTube, hindi mo kailangan magpaalam ng personal sa may owner. Basta gumagawa ka lang ng tama at malayo sa original. Kahit nasabihin mo may kaparehas na tono. Kasi matatawag lang na copyright yan kapag parehas ang lyrics, parehas ang beat, parehas yung tono, parehas yung kanta, pagkakatono mo ng kanta. Pero yung ginawa ni Shaira, parehas lang yung tono, beat, pero iba yung lyrics. Hindi niya translate yung Australian version o yung Indonesian version. O sige, ito na. Huling part. 1, 2, 3, 4. O yan o. Yan yung sample. Di ba? Parehas. 1, 2, 3, awa, luwa. Di ba? O original. O binagalan na yung sample. Yeah. O medyo binagalan pa. Original version. Sample. Ngayon, viral remix. Ginawang TikTok din to. O original version. O sample. Sample. It's Friday then. O, di ba? Viral audio. Oh Lord, Black Betty. Yun lang ang pino-point of view ko. Mga ka-plastic. Wag nyo namang big deal yung mga kanta ni Shaira na dalawa pa. Na nangongopya siya. Oo, nangongopya ng beat maari. Pero hindi siya nangongopya ng lyrics. Hindi lang kasi di-disclaimer lang nila na as parody o cover song o kahit ano pa. Yun lang ang kapangitan sa mga content creator. Hindi nila nilalagay yung disclaimer nila. Samantala ito, mga sikat na singer po yan ha. Ang hinanguan nilang kanta from 1950s, 1960s, 1980s, 1970s. Tapos ni-revival lang nila. At ginawa nila ng konting twist para hindi magkapareho. Samantala tayo mga Pilipino, makarinig lang tayo na may kaunting kapareho, nagre-react na kayo agad. Ay, may kinopyahan, may ninakaw. Ganyan tayo mga Pilipino no? Gusto nyo lagi kayong bida. Ayaw nyo yung suportahan. Hindi ko sinasabi na pro tayo sa mga nagnanakaw ng mga content. Si Shaira kasi in-important niyang gawa ng lyrics Gumawa ng mga lyrics na sarili nila Di ba? Hanggang dito na lang ang aking opinion. Siguro naman malinawan kayo dito sa sample ng isang content creator na vlogger na in-important din niya yung mga remake o yung mga cover song from original version.
sana naman mapukaw naman sa isipan ninyo na meron din gumagamit ng mga content na sikat na mga singer sa Amerika. Ha? O yan, ginagaya nila. Tapos ganyan kayo kay Shaira, pinagdidiinan ninyo. O hanggang dito na lang ang aking opinion. Wala nang patutunguhan tong paliwanag ko. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ng mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.